alam niyo po ba mga kababayan, ito ha kayo nang bahalang humusga pero para sa akin, dito makikita yung pagiging power tripping ng pamilyang Duterte. Bakit po natin nasabi? Kasi kahit yung mga kaibigan di umano ni Kitty Duterte, ang yayabang mga kababayan dahil ang pinagmamalaki po nila ay si Kitty Duterte. So ngayon ito, panoorin muna natin ito pong nagbabiral na video mga kababayan na kung saan di umano, di natin alam kung ito ba ay matagal na o bago lamang, pero ang point kasi dito mga kababayan, kapag pala ikaw ay lumalabag sa batas, pwede mo palang gamitin ang pamilyang Duterte at pwede mo palang sabihin na kaibigan ka ni Kitty Duterte para maabsuelto ka sa mga pananagutan mo. Ganun ba talaga ka makapangyarihan ng mga Duterte na kahit masama na yung ginagawa, gamitin mo lang, ipipwede kang maabsuelto? So ngayon mga kababayan, ito panoorin po natin. Ay, putang ina mo! Gusto ko yun, isa pa. Ano? Ay, sorry. Aray! Sige. Ako Wait na lang, mag-drive. asan na? Saan tayo? Mga lasing ata yung mga to. Mas masalit. Mas okay pa mag-drive. Ako na. Sige na, sige. Okay. Lloyd, Pwede ka kumaliwa dyan? Baka Pwede. bawal! Basta ako. lalakad ako. Lalakad Putang Kahit one way, sumalubong. Bawal inuloy. kumaliwa! May bawal kumaliwa! Oy, lang. Pwede. Babe, Basta ako. Lloyd, promise. Lord, oh my Long God. way kami! Putang ina mo. Manipasyo na to. Maglakad na ako. Uy! Mauuli tayo! Babe, mahuli tayo. Saan tayo pupunta? Uy, wrong way ata. Ayun na, nauli na tayo. Nasiraan tayo ng drive. Lloyd, kunwari yung ways, the ways. Oh, sabi mo ways, Grabe no? Kuya, we're getting lost. So, Not the ways. sir. Ano yung pinasok mo? Sorry po, kuya. We're getting lost. Saan Yung po ways, dinala pupunta? kami somewhere. How can we know it's the right? Kaya si Chandler, Paano namin malaman if tama yung way? Kasi yung ways dinala kami somewhere. lahat ng sasakyan Pero kung tutuusin mga kababayan na kasi ang katuwiran nila dito, itinuro daw sila sa maling daan ng ways. Pero kung titingnan nyo naman mga kababayan, sinadya talaga nilang pumasok dun sa one way. Kasi nga meron po silang ipinagmamalaki. Ituloy pa natin. galing ka raw, ano yan? Yeah po, pero the ways kasi indicated us to be with you eh. Paano yun? Sinusunod ko lang yung mga nasakay sa akin. Lasing pa ata itong isa oh. Pwede daan po kuya, sorry. Oo yun. Saan kami dadaan Baliw na kuya? yan. Saan nga yung ano ko? Kuya, saan kami dadaan? Cellphone ko. Saan yung cellphone ko? Yeah, Kilala mo si Kitty Duterte? Ayan siya oh. no. Huwag mo dili, huwag kayong magano kasi ayan na siya oh. Kilala mo sa Duterte? Ayun, si Kitty Kuya, Duterte. kabalo ka, masibano kuya. Grabe, Kabalo no? Kuya, dito ka lang kuya. Kuya. Ako na, Ayun ako siya. na. Ako Right na now. kuya, ako na Lloyd. Kuya, tingnan mo. Sige na, wait. And I'm gonna call you. Give me your fucking Hindi phone. mo, Agi kuya. Give me your fucking phone. Bisaya. Bisaya. Ay, you know Just to put the Bisaya. kuya. Grabe mga We're kababayan. gonna So we right can now. go na lang there. Motherfucker. Kuya, sorry talaga. Oo, din you can guide me na lang as kuya kasi we don't know talaga BGC. Kasi legit promise, nagdako mi sa Cebu, dito po mi pinanganak. Kaya Wow, need your wow. help po. Tanay mo ni. Di ba yan yung tatak nila? Yan yung tatak nila mga kababayan, mayabang, palamura, ginagamit ang ewan natin kung kasama ba dyan, bigyan natin ng benefit of the doubt kung kasama talaga dyan si Kitty Duterte. Pero mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, hindi maglalakas ng loob yung mga yan na lumabag sa batas trapiko, bastusin ang batas, lalo na kung walang ipinagmamalaki at kung hindi talaga nila kilala ito pong si Kitty Duterte. Pero ang matindi kasi dito nyo makikita yung pagiging power tripping po talaga noong panahon na naging presidente itong si Duterte. Actually, nung panahon na naging mayor pa siya hanggang sa naging presidente po siya. Kasi kita nyo kung gaano kaabusado itong mga di umano na nagpakilala na kaibigan itong si Kitty Duterte. Ganyan po ba pag sinabing kaibigan mo, ang mga Duterte kailangan na kusa kang lumabag sa batas tapos ang gawin mo, ipagmalaki mo para hindi ka mapapanagot sa kamay ng batas? So ibig sabihin pala, eto mga Duterte, tagapagtanggol ng mga kaalyado nila na palpak at gumagawa ng hindi maganda. Kasi kita nyo mga kababayan sa point na ito talagang mayabang pa. Etong bangag pa ata itong lalaking ito na nagmamaneho. Eto, tuloy pa natin.
Sige na, wait. And I'm gonna call you. Give me the fucking phone. Dahil mo, agi kuya. Give me the fucking phone. Bisaya. Bisaya. Ay, you know how Just to put the Bisaya. Bisaya, kuya? Kaya mo, wala. We're gonna write it right now. na lang there. Yo, Kilala mo si Kito Duterte? Ayan siya. kuya, saan kami dadaan? Cellphone ko. Saan yung cellphone ko? Yo, Kilala mo si Kito Duterte? Ayan siya. no. Huwag mo dili. Huwag kayo magano. Kasi ayan na siya. Kilala mo sa Duterte? Pero si Kito Kuya, Duterte. kabalo ka mo si Bano. Kuya, kabalo. Kuya. Dito ka lang, kuya. Eto mga taga Cebu ata to mga kababayan. Tapos si pinagmamalaki si Katie Duterte na kesyo kasama ata nila dito sa loob ng sasakyan o kaibigan nilang matalik. Kuya. Ako Ayun siya. Ako Right na, now. kuya. Ako na, Lloyd. Kuya, tingnan mo. Sige na, wait. And I'm gonna call you. Give me the fucking Dahil phone. mo, agi kuya. Give me the fucking phone. Grabe. Bisaya. Ay, you know how Just to put the Bisaya. kuya? Kaya mo, wala. We're gonna write it right now. na lang there. Motherfucker. Kuya, sorry talaga. Oo, din you can guide me na lang as kuya kasi we don't know talaga BGC. Kasi legit promise, nagdako mi sa Cebu, dito po mi pinanganak. Kaya Wow, need your wow. help po. Tanay damon eh. Ayan mga kababayan. Tapos yung mga DDZ hanggang ngayon aanga-anga pa rin. Hanggang ngayon bulag na bulag pa rin sa mga Duterte. Ganito na nga mga kababayan, katindi. Tatak nila to eh. Di ba yung kahit nasukul ka na, palamura ka pa, ikaw pa matapang, ikaw na nga ang gumawa ng mali. Alam nyo mga kababayan, ito yung mahirap eh. 2026 na, pero marami pa rin po talaga ang mga makikitid ang utak na sumusuporta sa mga Duterte. Actually, kung titingnan nyo dito, mukhang bangag na bangag itong mga ito eh. Diba, sinabi pa nila, nakilala nyo si Kitty Duterte? Ayan oh, tinuturo nila doon sa likod ng sasakyan. Pero mga kababayan, ito kung totoo man, nakasama nila si Kitty Duterte dito, maliwanag pa sa sikat ng araw na ganito po pala katindi ang mga malalapit na tao sa mga Duterte. Kapag ka gumagawa ng anomalya, kasalanan, talagang sabihin mo lang ang pangalan ng mga Duterte, talagang ipagtatanggol ka. O di kaya naman mga kababayan, protektado ka. So ganito din po ba yung kalakaran ng panahon na si Digong ang presidente ng Pilipinas? Kapag ka may ginawang anomalya, yung mga kaalyado, gamitin mo lang yung pangalan, talagang maaabsuelto ka na. Pero anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan. Dahil kung usapang Kitty Duterte, mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw na inilaglag ni Kitty Duterte etong kanyang ama. Bakit po natin nasabi? Di ba sinasabi ng mga legal counsel, mga abogado ni Digong at sinasabi ni Harry Roque na eto daw pong si Duterte mga kababayan hindi na daw po nakakaalala. And then sinasabi din nila mga kababayan na mahina na daw etong si Digong at tawag dito, hindi maganda ang kalagayan at sitwasyon dyan daw po sa International Criminal Court. So ngayon, pakinggan po natin etong sinasabi ni Kitty Duterte na tulog, kain, nood TV lang daw etong si Digong. Ibig sabihin mga kababayan, masarap ang buhay ni Digong dyan po sa International Criminal Court dahil kain, tulog, and then nood TV lang yung ginagawa. Kasi sabi po dito, basahin po natin simpleng sinalubong ni dating President Rodrigo Duterte ang pagpasok ng taong 2026. Ayon kay Kitty Duterte, kumain, nanood ng telebisyon, at natulog lang ang kanyang ama. Nagpasalamat din daw ang dating Pangulo sa mga Pinoy na patuloy na nagpapakita ng suporta sa kanya sa The Netherlands mga kababayan. Akala ko ba sinasabi nung iba na yung kulungan daw ni Digong madumi, na yung kulungan daw ni Duterte mga kababayan, talagang hindi daw maganda yung kalagayan ni Digong. Sinasabi pa ni Bongo na nanlalamig na daw yung mga paa nitong si Duterte. Pero sinasabi naman ni Kitty Duterte mga kababayan, kahit winter dito po sa Dahig, maliwanag na itong si Digong masarap ang buhay. Kain, tulog, nood TV lang yung ginagawa. So ito i-play po natin. Can you share to us how did the former president celebrated his New Year if it's possible? Walang bago sa kanya. You know, he's a man of habit. I asked him the exact same question a while ago. He said, wala, tulog, kain, TV. Diba dati, at saka dati pa daw ginagawa ni Digong yan mga kababayan.
Dati pa daw pong habit na ni Digong yan tuwing magbabagong taon ang kumain, matulog at manood ng TV. So parang wala ding nagbago. Kahit na andudun po siya sa the Netherlands, sa ICC facilities, ganun pa rin. Kasarap ang kanyang pamumuhay. Anyway, tuloy pa natin. Yung ano niya, kasiyahan niya. So, tata Ay, shoutout kay Ma'am Chai Cheers. Shoutout din po kay Ma'am Dolly Babes. Pakisabi kay Tatay Marcos, kay Nanay Emma. Happy New Year po sa kanila. Mega love shoutout. Digong sends his greetings to everyone now, every Filipino here today. Merry Christmas and a Happy New Year now. So at first he thought na no one would be here because again, the holidays. The holidays. But I told him no, people come there almost every time. Yeah. And he's happy to hear that. He's happy to have you all, and he said more power to you all now. Yeah. Oh my God. Okay. Kit, Ayan. Mismong si Duterte na, si Kitty Duterte na nagsabi. Ang kanyang ama, kain tulog lang, nood TV lang ang ginagawa sa dahig. Habang sinasalubong daw po ang tawag dito, ang bagong taon, ang pagpasok ng 2026. Tapos sasabihin ng iba na nagpapaawa sa social media, palayain nyo na si Tatay Digong. Hindi na kayo naawa dun sa matanda. Yung kalagayan delikado na doon sa loob ng ICC facilities. Ayan nga, ano yung delikado sa masarap ang buhay? 'Di ba mga kababayan? Protektado pagka nagkasakit, may mga doktor na nakabantay. Kapag tawag dito, kapag gusto manood ng TV, nakakapanood. Kapag gustong kumain, nakakakain, tapos tutulog. 'Di ba? Napakasarap ng buhay kaysa kalad ka rin sa mga rally ng hating gabi. Kung akong tatanungin mga kababayan, mas ayos pa yung kalagayan ni Digong diyan po sa dahig. Bakit po natin nasabi? Kasi pag nandito po siya sa Pilipinas, ano ba ginagawa ng kanya mga kaalyado? Hating gabi, kinakaladkad, pinagsasalita kahit hindi nagaano nakakapagsalita para lang makapambatikos sa gobyerno. Kahit iika-ika na mga kababayan. Samantalang kapag ka naando dun sa dahig, masarap ang buhay, kain tulog, nood TV lang. Diba? Taliwa sa sinasabi ni Bongo na walang tsinelas at nilalamig. Taliwa sa sinasabi ni Roque. Kita nyo nga habang tapos na ang 2025 at kapapasok lamang po ng 2026, dito nyo makikita mga kababayan, December 31, 2025, na bago magpalit ang taon, talagang nanatili pa rin kay Harry Roque po yung pagiging tanga. Alam niyo po ba yung pinupunto natin? Nananatili pa rin kay Harry Roque yung pagiging tanga po niya. Bakit po natin nasabi? Kasi tingnan nyo mga kababayan iginigit pa rin po nila dito na planadong planado daw ang kidnapping kay Digong mga kababayan. Sabi niya pa dito, balikan natin ang pangyayaring ito. Ito po ang paliwanag. Balikan daw yung pangyayari nung pagkaka-aresto kay Digong at ito daw po yung kanyang paliwanag. Pakinggan po natin mga kababayan. Planadong planado po yung pagkikidnap na yan. Ngayon po lang po nalaman sa aking informante na bagamat itong Marcos Jr. ay patuloy na nagsasabi na hindi makikipagtulungan sa ICC, siya po ang direktang nag-uutos. Tandaan nyo may Interpol. Tandaan nyo, may Interpol at meron tayong obligasyon sa Interpol. Sa mga tao sa Villamor kung ano nang gagawin. Meron pala hong pagkakataon na nagsalita ang dating Executive Secretary Bersamin bilang isang dating maestrado ng Korte Suprema at sinabi na mali ang prosesong gagawin ninyo dahil kung sa pilitan yung dadalhin si Tatay Digong at hindi hiharap sa isang lokal na hukuman, yan ay paglabag din sa ICC Rome Statute dahil nga po sa Article 59, dapat iharap muna sa lokal na hukuman bago i-extradite papunta ng dahig. Sabi po na ay informante, talaga nagalit daw po itong si Liza Tanas at pinagsabihan si E.S. Bersamin kung nasaan ba ang kanyang katapatan. Ang tanong dito, nasaan ang ebidensya? Nasaan ang ebidensya ni Harry Roque na nangyari yung mga bagay na yan? Diba kasi maliwanag naman po talaga na kaya na-aresto si Digong kasi may ICC arrest warrant and then ipinadaan po yan sa Interpol at may obligasyon ng Pilipinas na mag-comply mga kababayan sa pag-aresto ng Interpol dito kay dating Pangulong Duterte. Meron tayong obligasyon sa Interpol. Yun yung pinakamadaling paliwanag dyan. So ngayon, kung hindi natin gagampanan,
yung obligasyon na yon at tayo naman na nangailangan ng tulong, baka hindi na po tayo makalapit ng tulong sa Interpol. So ngayon, mga kababayan, yung iginigit po ni Harry Roque yung kidnapping dito, na kinidnap si Digong Quezon ganyan, etc. Yan po lalo yung makakapagpahamak sa ginagawang hakbang ng legal team ni Digonggong para makalaya po itong si Duterte. Diba? Kasi iginigit pa rin nila hanggang ngayon na planadong pagkidnap daw yung ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, na kalaunan nga ay isa sa mga naging dahilan kung bakit hindi po napagbigyan ng interim release ito pong si Digong. Anyway, tuloy pa natin. Sa mga Duterte o sa mga Marcos. Diyan po nagsimula ang pagiging markado ni E.S. Bersamin, na syempre po alam natin, naging dahilan kung bakit tuluyan na siyang sinipa ng mga Marcoses. Mali ka dyan, Attorney Harry Roque. Baka hindi mo alam na kaya si E.S. Bersamin ay kusang nawala sa pwesto, sa madalit salita, maliwanag naman po na nabanggit ang kanyang pangalan sa issue ng mga insertion at proponent, mga kababayan. O proponent na lang ng ibang mga proyekto. So ngayon, for delikadesa, dahil hindi naman makapal ang mukha ni E.S. Bersamin na katulad ditong si Harry Roque, nawala po siya sa kanyang pwesto, mga kababayan. So etong si Harry Roque, alam naman natin na sobrang kapal ng pagmumukha po nito, na kahit may may kaso na dito sa Pilipinas, hindi pa nagagawang harapin yung kanyang kaso. At dahil nga alam din natin na makapal ang mukha nito, na kahit ang mamamayang Pilipino, ngayon sinasabi niya na siya ay tagapagtanggol ng bayan, pero grabe yung ginawa niya sa mga magsasaka. So ngayon si E.S. Bersamin, hindi naman kasing kapal ng pagmumukha ni Harry Roque. Ano po yung pagmumukha ni E.S. Bersamin? May delikadesa siya, mga kababayan. Hindi katulad nito pong mga Duterte, hindi katulad ni Sara Duterte, na kahit pinagre-resign na, nananatili pa rin po sa kanyang pwesto. Kahit hindi na nagtatrabaho at inutil na vice-presidente na, nananatili pa rin sa kanyang pwesto. So kayo, kung kayong tatanungin, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa naratibong ito ni Harry Roque, na talagang iginigit pa rin po niya yung naging pagkidnap daw kay Duterte, mga kababayan, na kung saan yung sinasabi ni Harry Roque taliwas sa sinasabi ni Kitty Duterte na masarap ang buhay ng kanyang tatay, mga kababayan, doon sa dahig. Kasi nga, kain tulog, nood TV lang yung ginagawa. At ano rin po masasabi ninyo hingil po sa pang-aabuso ng mga tao na malalapit or malapit dito po kay Kitty Duterte, dahil okay lang palang lumabag sa batas trapiko basta kaibigan mo si Kitty Duterte at basta may kaibigan ka na mga Duterte, mga kababayan. So ibig sabihin pala, pagka mga Duterte, mga kababayan, kaya nilang labagin ang batas at wala silang pananagutan. So parang ganon yung iminimensahe sa atin nung video. Sa madalit salita, malakas ka pagka kaibigan mo ang mga Duterte, lalo na kung gagawa ka ng kalokohan.